Isang magandang at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa tunay na halaga ng isang tao. Sabi nila, ang yaman at kapangyarihan daw ang sukatan ng pagkatao. Pero paano kung ang tunay na ganda ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman lamang ng pusong marunong umunawa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway, isang dalagang ipinagkait ng tadhana. Ngunit pilit na hinahanap ang sarili niyang liwayway sa gitna ng kadiliman. Basag! Ang matinis na tunog ng nabasag na pinggan ay umaling-awngaw sa kabuuan ng malawak na kusina. Kasabay nito ay ang matinis ding sigaw na tila ba makabasag eardrum. Walang silbi. Palagi ka na lang may sisirain. Ano? Bulag ka ba, Liwayway? O sadyang tatanga-tanga ka lang talaga? Nanginginig ang buong katawan ni Liwayway habang mabilis niyang pinupulot isa-isa ang mga bubog sa sahig. Isang maling galaw lang ng kamay niyang nadulas dahil sa sabon ay naging dahilan ng galit ng kanyang tiya Imelda. Hindi na siya sumagot. Alam niyang anumang salitang lumabas sa kanyang bibig ay magiging gasolina lamang sa nag-aalab ng apoy ng galit nito. Pasensya na po, tiya. Iyon na lamang ang naibulong niya habang patuloy na lumuluha ang kanyang mga mata. Bawat piraso ng bubog na kanyang dinadampot ay tila sumisimbolo sa bawat piraso ng kanyang pagkataong matagal nang basag. 7 taong gulang lamang siya nang maulila sa kanyang mga magulang dahil sa isang malagim na aksidente. Mula noon, kinoapkop siya ng kapatid ng kanyang ina, si Tia Imelda. Ngunit ang salitang kinopkop ay masyadong mabuti para ilarawan ang kanyang sinapit. Ginawa siyang katulong, isang aliping walang bayad, sa mismong pamamahay na dapat sana'y naging kanlungan niya. Habang naglilinis, hindi niya maiwasang maalala ang mga yakap ng kanyang ina, ang mga halik ng kanyang ama. Sila, ang araw at buwan ng kanyang munting mundo. Ngunit ngayon, ang tanging natitira na lang ay ang malamig na gabi ng kalungkutan sa Baryo Sanlihim. Nang gabing iyon, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Isang liham na may selyo ng pamilyang Alcantara, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang angkan sa kanilang probinsya. Isang alok ng kasal. Isang kasal? Halos mapasigaw sa tuwa si Dalisay. Ang kanyang pinsan, habang binabasa ang sulat sa kanilang marangyang sala. Para sa akin. Oh my gosh! Mama, magiging isang Alcantara ako. Ngumiti ng malapad si Tia Imelda. Sinasabi ko na nga ba, ang ganda at kinis ng iyong kutis ang mag-aangat sa atin sa kahirapan, anak. Ngunit ang kanilang pagbubunyi ay biglang naputol nang may ibinalita ang isa sa kanilang mga kaibigan na tumawag sa telepono. Ang mapapangasawa ni Dalisay, ang tagapagmana ng mga Alcantara, na si Silakbo ay hindi kailanman nagpapakita sa publiko. At ang dahilan, may kumakalat na tsismis na siya ay isang halimaw, isang bilyonaryong may nakakatakot at kasuklam-suklam na itsura. Ano? Isang pangit na bilyonaryo? Nandidiring sabi ni Dalisay at ibinato ang sulat sa mesa. Ayoko. Hindi ako magpapakasal sa isang monster. Kahit papag-aari niya ang buong mundo. Natahimik si Tia Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlisik, tila isang ahas na nag-iisip ng susunod na hakbang. Ang oportunidad na ito ay hindi maaaring mawala. At doon, sa gitna ng kanyang pagkaganid, ang tingin niya ay napadako sa pasilyo, kung saan nakatayo si Liwayway, tahimik na nagmamatiyag. Isang ngising demonyo ang gumuhit sa labi ni Tia Imelda. Kung ayaw mo, anak, mayroon naman tayong pamalit. Kinabukasan,
Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Hinarap ni Tia Imelda si Liwayway, hindi para makiusap, kundi para mag-utos. Ibinato nito sa mukha ni Liwayway ang isang luma at murang bestida. Isuot mo yan, bukas ang kasal mo. Po? Pero tiya, walang pero-pero. Singal ni Imelda, dinuro ang kanyang noo. Isang malaking karangalan na mapangasawa mo ang isang alkantara, kahit pa mukha siyang nasagasaan ng tren. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo, Liwayway. At ito na ang panahon para bayaran mo ang lahat ng yon. Sumuway ka at itatapon kita sa kalsada na parang basahan. Walang nagawa si Liwayway kundi ang tumango habang bumabagsak ang kanyang mga luha. Muli, isa siyang produkto, isang bagay na ipinagpapalit para sa kapakanan ng iba. Nang gumabi, tumakas siya palabas at nagtungo sa likod bahay. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya na naging saksi sa lahat ng kanyang pighati. Kumuha siya ng isang maliit na papel at pluma. Ito na ang huling sulat na isusulat niya para sa kanyang kaibigan sa kanyang isipan, si Beau, ang batang lalaki na minsan niyang nakalaro sa ilalim ng punong yon bago pa man mamatay ang kanyang mga magulang. Hindi na niya ito nakita muli, ngunit sa kanyang isipan, ito ang tanging karamay niya. Beau, bukas, ikakasal na ako. Hindi sa pag-ibig, kundi sa isang kasunduan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Marahil, ito na ang katapusan ng lahat. Paalam. Sana, nasaan ka man, masaya ka. Ang iyong kaibigan, Liway. Maingat niyang itinupi ang sulat at inilagay sa isang butas sa puno, gaya ng dati niyang ginagawa. Isang huling paalam sa kanyang kabataan. Isang huling pag-asa na inililibing niya kasama ng dilim. Kinabukasan, dumating ang araw ng kanyang kasal. Nakasuot ng bestidang hindi angkop sa kanyang payat na katawan. Isinakay siya sa isang itim at mamahaling sasakyan. Mag-isa. Walang pamilyang naghatid. Walang kaibigang nagpaalam. Tanging ang malakas na buhos ng ulan sa labas ang kanyang karamay na tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Habang tinatahak ng sasakyan ang daan patungo sa isang mansyon na tila kastilyo sa gitna ng kawalan, napapikit si Liwayway. Iniisip niya kung anong uri ng halimaw ang naghihintay sa kanya. Ngunit habang papalapit sila, isang tanong ang mas bumabagabag sa kanya. Meron pa bang mas malalang impyerno kaysa sa impyernong pinanggalingan niya? O nagsisimula pa lang ang kanyang tunay na bangungot? Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang bakal na tarangkahan. Sa itaas nito ay may nakaukit na mga salita. Hacienda del Viento, ang trangko ng hangin. Tila angkop ang pangalan sa lugar na yon. Malakas ang ihip ng hangin na may dalang ambon na yumayakap sa buong paligid at nagbibigay dito ng isang aura ng misteryo at kalungkutan. Kusang bumukas ang tarangkahan na walang ingay, tila isang bibig na handa siyang lamunin ng buo. Dahan-dahang umandar muli ang sasakyan sa isang mahabang daan na pinalilibutan ng matatayog na puno. Walang ibang tanawin si Liwayway kundi ang kadiliman at ang mga aninong nililikha ng kidlat sa kalangitan. Nang sa wakas ay huminto sila, sa tapat ng entrada ng mansyon, isang unipormadong trooper ang magalang na nagbukas ng kanyang pinto. Isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na kasuotan ng isang magordomo ang naghihintay sa kanya sa ilalim ng isang malaking payong. Ang mukha nito ay seryoso at walang mababakas na anumang emosyon. Magandang gabi po, senyora. Ako po si Gregorio, ang tagapamahala ng mansyon. Sabi nito sa isang boses na kasing lamig ng hangin. Sumunod po kayo sa akin. Walang nagawa si Liwayway kundi ang tumango at sumunod. Bawat hakbang niya sa malapad na hagdanan ng mansyon ay tila may bigat na 1 tonelada. Ang kanyang mumurahing sapatos ay lumilikha ng munting ingay sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Isang tunog na tila hindi nababagay
sa katahimikan ng lugar. Ang loob ng Hacienda del Viento ay mas nakakamangha at mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaasahan. Ang kisame ay napakataas. May nakasabit na dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Ang mga dingding ay napipintahan ng mga larawan ng mga taong hindi niya kilala, mga ninuno ng mga alkantara, na ang mga mata sa pinta ay tila nakamasid sa bawat galaw niya. Ang bawat sulok ay may mamahaling palamuti, ngunit walang bakas ng init ng isang tahanan. Ito ay isang palasyo, isang malamig at malungkot na palasyo. Dinala siya ni Gregorio sa isang silid-aklatan na puno ng mga libro mula sahig hanggang kisame. Doon, isang abogado at 2 saksi ang naghihintay. Walang seremonya, walang pari, walang mga bulaklak maliban sa isang maliit na florera sa mesa. At higit sa lahat, walang nobyo. "Pakipirmahan po dito, senyora," sabi ng abogado. Itinuturo ang isang dokumento. Nanginginig ang kamay ni Liwayway habang hawak niya ang pluma. Sa isang pirma, opisyal na siyang magiging isang alkantara. Isang asawa sa pangalan lamang, ipinagbili, isinuko. Pagkatapos ng mabilis at walang kabuhay-buhay na transaksyon na yon, muli siyang ginabayan ni Gregorio. Umakyat sila sa isang malawak na hagdanan, lumiko sa isang pasilyo na tila walang katapusan, hanggang sa huminto sila sa harap ng isang pinto na gawa sa dark wood. "Ito po ang magiging silid ninyo, senyora. Ang inyong mga gamit ay nasa loob na," sabi ni Gregorio. "Maghahatid na lamang po kami ng hapunan dito." Pagkatapos ay yumukod ito at umalis. Iniwan siyang mag-isa sa harap ng nakasaradong pinto. Huminga ng malalim si Liwayway bago niya pinihit ang seradura. Ang silid na bumungad sa kanya ay tila isang eksena mula sa isang fairy tale. Isang napakalaking 4-poster bed ang nasa gitna, na may puting kubrekama at malalambot na unan. May isang vanity table na may salaming kasing laki niya. Ang sahig ay natatakpan ng malambot na carpet. Ito ang pinakamagandang silid na nakita niya sa buong buhay niya. Isang malaking kabalintunaan sa maliit at madilim na bodega kung saan siya natutulog sa bahay ng kanyang tiyahin. Ngunit ang ganda ng silid ay lalo lamang nagpatingkad sa kanyang pag-iisa at takot. Ito ang kanyang magiging kulungan, isang ginintuang hawla. Naupo siya sa dulo ng kama, hindi naglakas loob na dumihan ang kalinisan nito. Niyakap niya ang kanyang sarili, nararamdaman ang panlalamig hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa takot na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Anong klaseng tao ang kanyang pinakasalan? Isang taong ni hindi kayang ipakita ang sarili nitong mukha sa sarili nitong kasal? Ang mga tsismis ay bumalik sa kanyang isipan. Isang halimaw, isang nilalang na may kapangitang hindi kayang ilarawan. Napapikit siya, sinusubukang alisin ang mga imahe sa kanyang ulo. Tumayo siya at lumapit sa bintanang salamin na mula sahig hanggang kisame. Tanaw mula roon ang malawak na hardin ng mansyon. Sa gitna ng malakas na ulan, naaninag niya ang isang anyo, isang lalaking matangkad, nakatayo sa ilalim ng isang puno, nakatalikod mula sa mansyon. Tila hindi nito alintana ang basang-basa na nitong kasuotan. Siya na kaya iyon, ang misteryoso at nakakatakot niyang asawa? Bago pa man niya makita ng malinaw, ang lalaki ay humakbang patungo sa kadiliman at naglaho. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ilang sandali pa, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tunog ang kanyang narinig. Isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Yabag. Isang mabagal, mabigat na yabag sa pasilyo sa labas ng kanyang silid. Papalapit. Napaatras si Liwayway. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na salamin ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pinto. Bawat yabag ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Huminto ang mga yabag
sa tapat mismo ng kanyang pinto. Isang nakakabinging katahimikan. At pagkatapos, isang click. Ang tunog ng seradurang dahan-dahang bumubukas. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nagpapakita ng isang matangkad na anino sa dilim ng pasilyo. Hindi niya maaninag ang mukha. Tanging ang malaking pangangatawan nito na tila humaharang sa lahat ng liwanag. Pumasok ito sa silid. At sa isang iglap, isang malakas na kalabog ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang pinto ay isinara ng mabilis. Isinasara ang lahat ng daan. Para sa kanyang pagtakas, ikinukulong siya sa dilim kasama ang kanyang asawa. Ang halimaw na ngayon ay kanya nang kaharap. Napatili si Liwayway sa kanyang isipan. Ang buong katawan niya ay iking nanigas sa kinatatayuan. Tila isang estatwang yari sa yelo. Nakakulong. Ito na nga. Ito na ang katapusan niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nakatitig sa madilim na anyo ng lalaking ngayon ay kasama niya sa silid. Hindi ito kumikibo. Nakatayo lamang ito malapit sa pinto. Isang anino sa gitna ng dilim. Bawat segundong lumilipas na walang nagsasalita ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang kaba. Sinubukan niyang aninagin ang mukha nito, ngunit walang sapat na liwanag. Ang tanging nakikita niya ay ang matangkad at malapad nitong balikat. Isang pangangatawang nagpapahiwatig ng lakas. Lakas na kayang gawin ang kahit anong naisin nito sa kanya. Dahan-dahan, humakbang ito. Napaatras si Liwayway. Ang mga kamay niya ay nanginginig na idinikit sa salamin ng bintana sa kanyang likuran. Wala na siyang mapupuntahan. Parang awa niyo na. Halos pabulong na pakiusap niya. Ang boses ay basag at puno ng takot. Huwag po. Hindi ito sumagot. Nagpatuloy ito sa paglakad. Hindi patungo sa kanya, kundi patungo sa bintana kung saan siya nakatayo. Bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Huminto ito ilang talampakan lamang ang layo mula sa kanya. Sa wakas, ang anino ay bahagyang naglaho nang tamaan ng sinag ng buwan na sumisilip mula sa mga ulap ang kanyang mukha. Napasinghap si Liwayway. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang halimaw na kanyang inasahan, ang nilalang na may kasuklam-suklam na itsura na ipininta ng mga tsismis sa kanyang isipan ay wala roon. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi pangit, malayo sa pagiging pangit. Siya ay may matangos na ilong, makakapal na kilay, at mga matang malalim, at tila may itinatagong lungkot at galit. Ang kanyang panga ay matigas at perpektong nakaukit. Ang kanyang buhok ay bahagyang basa dahil sa ulan, na lalong nagdagdag sa misteryoso at medyo mapanganib niyang itsura. Kung mayroon mang halimaw sa kanyang anyo, iyon ay ang halimaw ng perpektong kagandahan. Napakurap-kurap si Liwayway, naguguluhan. Isa ba itong panaginip? O baka naman isang bitag? Baka hindi ito ang totoong Alcantara? Baka isa lamang itong utusan? Ngunit ang paraan ng pagtayo nito, ang awtoridad sa kanyang mga mata, ay nagsasabing siya ang nagmamay-ari ng lugar na ito. Sa wakas, nagsalita ito. Ang boses nito ay malalim at bahagyang paos, ngunit hindi nakakatakot. Ito ay isang boses na naglalaman ng kapangyarihan. Hindi mo na kailangang matakot. At pagkatapos ay sinabi nito ang isang salita na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Isang pangalan na matagal nang hindi niya naririnig mula sa labi ng iba. Liway. Parang kidlat na tumama sa kanyang buong sistema ang pangalang iyon. Liway. Ang kanyang mga magulang lamang ang tumatawag sa kanya niyon. Paano? Paano nalaman ng estrangherong ito ang palayaw niya? Sino ka? Nanginginig niyang tanong. Isang bahagyang namangiti ang sumilay sa gilid ng labi ng lalaki. Isang namangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakalimutan mo na ba ako agad?
Dito rin sa ilalim ng ulan, sa ilalim ng puno ng akasya, minsan kang nadapa. Umiiyak ka dahil may sugat ang iyong tuhod. Ang mga mata ni Liwayway ay nanlaki sa pagkamangha. Ang alaala ay biglang bumalik. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. Isang batang babae na umiiyak. Isang batang lalaki na lumapit. Tinulungan siyang tumayo at binigyan siya ng candy mula sa kanyang bulsa para lamang mapatahan siya. Sabi ko sa iyo noon, huwag kang umiyak. Ang mga matatapang na tulad natin ay hindi umiiyak dahil lang sa sugat. Pagpapatuloy ng lalaki, ang boses niya ay bumaba. Tila bumabalik sa nakaraan. Ang candy, ang mga salitang yon, ang batang lalaki na may malulungkot na mata. Bebo, oh! Halos hindi makapaniwalang bulong ni Liwayway. Ang pangalan ng kanyang nag-iisang kaibigan sa isipan, ang lihim na sinusulatan niya, ay biglang nagkaroon ng mukha. Ang lalaki ay tumango ng dahan-dahan. Si Lakbo Alcantara. Pero para sa'yo, noon at ngayon, ako pa rin si Bo. Parang gumuho ang lahat ng lakas sa mga tuhod ni Liwayway. Napahawak siya sa bintana para suportahan ang sarili. Si Bo, ang kanyang kaibigan, ang tagapagmana ng mga Alcantara at ngayon, ang kanyang asawa. Ang lahat ng ito ay napaka-imposibleng paniwalaan. Pero paano? Ang tsismis, sabi nila, na isa akong halimaw. Putol niya sa sasabihin nito. May pait sa kanyang boses. Sinadya kong ikalat ang tsismis na yon, Liway. Kailangan kong malaman kung gaano kasakim at kasama ang iyong tiyahin. Kailangan kong malaman kung ipagpapalit ka nila para sa pera, kahit pa sa isang halimaw ako. At hindi nga ako nagkamali. Ang paliwanag ay kasing bilis ng kidlat, ngunit sapat na para maintindihan ni Liwayway ang isang bahagi ng katotohanan. Ginamit siya. Hindi. Ginamit sila. Ang pamilya Vergara. At siya ang naging pain. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bitag ay hindi para sa kanya, kundi para iligtas siya. Ang takot sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang emosyong hindi niya maintindihan. Isang halo ng gulat, pagkalito, at isang munting kislap. Kilig, ang lalaking pinangarap niyang muling makita, ay bumalik. At bumalik ito para sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, humakbang muli si Silakbo palapit sa kanya. Iniangat nito ang kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Pinupunasan ang isang luhang hindi niya namalayang pumatak. Ang kanyang paghaplos ay magaan, halos hindi maramdaman, ngunit nagdulot ito ng tila libo-libong boltahe ng kuryente na gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Ang init ng kanyang palad ay isang matinding kaibahan sa lamig ng kanyang gabi. Napapikit siya sa kakaibang pakiramdam. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may dumampi sa kanyang balat ng may lambing at hindi may galit. Umiiyak ka na naman dahil sa kanila. Bulong ni Silakbo, at sa pagkakataong ito, may bakas ng galit sa kanyang boses. Isang galit na hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong nanakit sa kanya. Pangako, Liway, simula ngayong gabi, hinding-hindi ka na muling iiyak dahil sa kanila. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at sinalubong ang titig nito. Sa malapitan, mas malinaw niyang nakita ang lalim ng mga ito. Nakita niya ang lungkot ng batang si Bo. Ngunit ngayon, ay may kasama ng bagsik at determinasyon ng isang lalaking kayang gawin ang lahat ng kanyang sinasabi. Bakit? Iyon na lamang ang salitang nagawa niyang itanong. Bakit lahat ng ito? Bakit siya? Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ang maririnig. Tila nag-aalinlangan si Silakbo, tila may mga salitang gustong kumawala, ngunit pinipigilan niya. Dahil matagal na kitang pinagmamasdan, Liwayway, sa wakas ay sabi niya,
Ang kanyang hinlalaki ay marahang hinahaplos ang kanyang pisngi. Alam ko ang lahat ng ginawa nila sa'yo. Alam ko ang bawat pag-iyak mo sa gabi, ang bawat pananakit, ang bawat pagtrato sa'yo na parang basura. Akala mo nag-iisa ka, pero hindi kita iniwan. Lalong naguluhan si Liwayway. Papaano? Sa halip na sumagot, bumitaw ito sa kanya at lumakad patungo sa isang maliit na mesa sa gilid ng silid. May kinuha itong isang bagay, isang maliit at tupi-tuping piraso ng papel. Papel na lumana at may bahid ng dumi ng lupa. Bumalik ito sa harap niya at iniabot iyon. Dahil dito, nanginginig ang mga kamay ni Liwayway nang kunin niya ang papel. Agad niya itong nakilala. Ang sulat. Ang huling sulat na isinulat niya kagabi, na itinago niya sa puno ng akasya. Paano ito napunta sa'yo? Tanong niya. Ang mga mata ay nanlalaki. Lahat ng sulat mo, Liway, nakuha ko. Pag-amin ni Silakbo. Lahat ng lihim na sakit na isinulat mo para kay Bo, nabasa ko. Ang hardinero sa inyo noon, matapat siya sa pamilya namin. Inutusan ko siyang kunin ang bawat sulat na iniiwan mo roon. Iyon ang naging lakas ko. Iyon ang nagbigay sa akin ng dahilan para bumalik ng mas malakas, para bawiin ka. Ang revelation ay tila isang malaking alon na humampas kay Liwayway. Tinatangay ang lahat ng kanyang natitirang pangunawa. Ang kanyang mga lihim, ang kanyang pinakatatagong mga sakit at pangarap. Ang lahat ng yon ay alam na pala ng lalaking nasa harap niya. Ang kanyang lihim na karamay ay totoo pala at palaging nariyan, nagmamasid mula sa malayo. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Bigla, ang lahat ng pangyayari ay nagkaroon ng saysay. Ang kasal, ang pagpapanggap, ang pagdala sa kanya rito. Ito pala ay isang detalyadong plano. Isang plano ng pagliligtas. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang paglitaw ng isang bagong kaba. Kung ang lahat ng ito ay isang plano, ano ang kasunod? Ano ang papel niya sa buhay ng makapangyarihang lalaking ito ngayon na nailigtas na siya? Tila nabasa ni Silakbo ang tanong sa kanyang mga mata. Muli itong humakbang palapit, inaalis ang huling distansya sa pagitan nila. Ang kanyang presensya ay malakas, halos nakakalunod. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ito nakakatakot para kay Liwayway. Tapos na ang pagiging alipin mo sa kanila, sabi ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Tila nangungusap ng direkta sa kanyang kaluluwa. Hindi ka na nila pagmamay-ari, Liwayway. Huminga ito ng malalim at ang sumunod na sinabi nito ay nagpadama sa kanya ng pinaghalong takot at kaligtasan, isang pangako ng proteksyon na may kasamang bakas ng pag-aari. Akin ka na ngayon. Nakita ni Silakbo ang pagbabago sa mga mata ni Liwayway. Ang dalisay na takot na kanina lamang ay halos maging dahilan upang ito'y himatayin ay napalitan ng isang malalim na pagkalito. Nakita niya ang pagkabigla, ang kawalan ng paniniwala, at isang katanungang hindi nito masabi. Bakit? Ang mga salitang binitawan niya, akin ka na ngayon, ay narinig niyang muli sa kanyang isipan. Marahil ay masyadong marahas, masyadong mapang-angkin. Ngunit iyon ang tanging paraan na alam niya para iparamdam dito na tapos na ang kapangyarihan ng mga bergara sa buhay nito. Para sa isang taong nasanay sa hawak ng iba, ang kalayaan ay kailangang may kasamang bagong kanlungan at gusto niyang siya ang maging kanlungan na iyon. Halika, mahinahon niyang sabi at sa unang pagkakataon, inilahad niya ang kanyang kamay. Mayroon akong kailangang ipakita sa'yo. Nag-atubili si Liwayway. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanyang kamay. Tila ba isa itong apoy na parehong nakakatakot at nakakaakit. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan, itinaas nito ang nanginginig na kamay
at ipinatong sa kanyang palad. Ang liit, ang lamig. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang dibdib. Ganito rin kaliit at kalamig ang kamay nito noong mga bata pa sila. Isang kamay na hindi nararapat marumihan ng trabahong bahay o masaktan ng pananakit. Dahan-dahan niya itong inakay palabas ng silid. Ang bawat hakbang nila sa tahimik na pasilyo ay umaalingaw-ngaw. Dinala niya ito hindi sa kung saang marangyang partet ng mansyon, kundi sa lugar na pinakaiingatan niya, ang kanyang pribadong silid-aklatan. Binuksan niya ang 2 malalaking pinto na gawa sa kahoy na nara. Bumungad sa kanila ang amoy ng mga lumang papel at katad. Libo-libong aklat ang nakahanay sa mga estante, ngunit ang kanyang tinungo ay isang maliit na kabinet sa pinakasulok ng silid, malayo sa mga bintana. Maingat niyang binuksan yon at kinuha ang isang simpleng kahon na gawa sa kahoy. Walang palamuti, walang ukit. Isang ordinaryong kahon lamang. Inilapag niya ito sa mesang nasa gitna ng silid at itinaas ang takip. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Liwayway, ang paggawang ng mga labi nito sa pagkamangha. Sa loob ng kahon, maayos na nakasalansan, ay ang daan-daang piraso ng papel. Iba't ibang kulay, iba't ibang laki. Ang ilan ay kupas na, ang ilan ay may bakas ng luha, ang ilan ay lukot na tila pinagsisihang isinulat. Ang mga sulat ko. Halos walang boses na bulong ni Liwayway. Nanginginig ang kamay nitong hinawakan ng isang piraso ng papel sa ibabaw. Ang huling sulat na isinulat nito kagabi. Paano? Muli nitong tanong. Ang mukha ay puno pa rin ng hindi maipaliwanag na emosyon. Sandaling bumalik si Silakbo sa nakaraan. Naalala niya ang kanyang sarili bilang isang 16 na taong gulang na binatilyo, nakakulong sa kanyang marangyang silid sa Amerika. Malayo sa Pilipinas, ngunit ang puso niya ay palaging nasa maliit na baryo kung saan niya iniwan ang isang batang babaeng may pinakamalungkot na mga mata. Hawak ng batang Silakbo ang isang lukot na papel na ipinadala sa kanya ni Mang Lando, ang hardinerong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Binabasa niya ang sulat sa ilalim ng ilaw ng kanyang desk lamp. Bo! Basa niya sa isipan. Kinikilala ang sulat kamay ni Liwayway. Sana ayos ka lang. Ako hindi. Ibinenta ni Tia Imelda ang kwintas na bigay ni Mama. Sabi niya, pambayad daw sa kuryente. Pero nakita ko siyang bumili ng bagong bestida. Minsan, gusto ko na lang maging invisible para hindi na nila ako nakikita. Para hindi na masakit. Isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa papel. Galit. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Nasa kabilang panig siya ng mundo habang ang babaeng pinangakuan niyang pro-protektahan ay dahan-dahang winawasak. Iyon ang gabi na isinumpa niya sa kanyang sarili. Babalik siya. At sa kanyang pagbabalik, wawakasan niya ang impyerno ni Liwayway. Noong mga bata pa tayo, bago ako umalis papuntang Amerika, ipinangako ko kay Mang Lando na bantayan kanya para sa akin. Paliwanag ni Silakbo, ang kanyang boses ay malumanay. Nang makita niyang iniiwan mo ang mga sulat sa puno, sinimulan niyang kolektahin ang mga yon at ipadala sa akin. Bawat isa, Liway. Nabasa ko ang bawat isa. Ang mga luha ay malayang umagos mula sa mga mata ni Liwayway. Ngunit ngayon, nakita ni Silakbo na hindi na yon luha ng kalungkutan. Iyon ay mga luha ng pagkaunawa, ng pasasalamat, ng isang taong sa wakas ay naramdamang hindi siya nag-iisa. Iniangat niya ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang mga pisngi nito, gaya ng ginawa niya noon sa panaginip niya ng libu-libong beses. Tapos na ang pag-iyak, Liway. Bulong niya. Nandito na ako. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa'yo.
Nakita niya sa mga mata nito ang pagsisimula ng pagtitiwala. Isang maliit na binhi na sa wakas ay nagsisimulang sumibol, ngunit nakita rin niya ang isang anino ng pag-aalinlangan. Pag-ibig ba ito o awa lang? Iyon ang tanong na alam niyang nasa isip nito. Isang tanong na sasagutin niya, hindi sa salita, kundi sa gawa. Sa sandaling iyon, ang kanyang mundo ay tila perpekto. Nasa harap niya ang babaeng hinintay niya. Ligtas ito. Nasa poder na niya. Ngunit ang perpektong sandali ay biglang binasag ng isang tunog. Ang tunog ng kanyang telepono na nagriring. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Silakbo. Ang lambing sa kanyang mga mata ay napalitan ng lamig ng bakal. Kinuha niya ang telepono mula sa kanyang bulsa at nakita ang pangalan ng kanyang abogado. "Hello?" sagot niya. Ang boses ay biglang naging matigas at walang emosyon. Nakinig siya sandali. Isang ngisi ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangising hindi abot sa kanyang mga mata. Isang ngising mapanganib. "Good. Gawin mo na ang lahat ng kailangang gawin," sabi niya sa telepono. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kawalan. Napansin niya ang pagbabago sa reaksyon ni Liwayway mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ang pag-asa nito ay unti-unting napapalitan ng bagong pag-aalala. Naramdaman nito ang biglaang pagbabago sa kanya. Bago niya ibaba ang tawag, nag-iwan siya ng huling utos sa kanyang abogado. Mga salitang puno ng determinasyon at nagbabadyang panganib. Oras na para singilin ang mga may utang. Ibinaba niya ang telepono at muling tumingin kay Liwayway. Nawala na ang init sa pagitan nila. Ang namayani na lang ay ang malamig na katotohanan na naintindihan ni Liwayway sa sandaling iyon. Ang kanyang pagliligtas ay simula pa lamang. At ang paghihiganti ng lalaking nagligtas sa kanya ay malapit nang magsimula. Ang baryo Sanlihim ay hindi sanay sa balitang mabilis kumalat. Ngunit ang balita tungkol sa kasal ng itinapon na pamangkin ng mga Vergara sa nag-iisang tagapagmana ng mga Alcantara ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damuhan. At kasama ng balitang iyon ay ang pinakamalaking pasabog. Ang bilyonaryong si Silakbo Alcantara ay hindi isang halimaw. Siya ay isang Adonis. Sa mansyon ng mga Vergara, ang balitang ito ay dumating na parang isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang munting selebrasyon. Naghahanda sina Imelda at Dalisay para sa isang party. Ipinagdiriwang ang pagkawala ni Liwayway at ang inasahan nilang pasasalamat mula sa mga Alcantara. "Mama, are you sure they'll send us a thank you gift? I mean, we gave them a bride." May kayabangang sabi ni Dalisay habang sinusuri ang kanyang sarili sa isang malaking salamin. Suot niya ang isang mamahaling bestida na binili mula sa perang dapat sanay para sa edukasyon ni Liwayway. "Siyempre anak," sagot ni Imelda, humihigop ng mamahaling alak. "Nagbigay tayo ng solusyon sa problema nila. Isang malaking utang na loob iyon. Handa ka na ba? Darating na ang mga bisita." Ngunit bago pa man may dumating na bisita, isang tawag sa telepono ang dumating. Si Marites, ang numero 1 tsismosa sa kanilang mga kaibigan, ang nasa kabilang linya. "Imelda, nakita mo na ba ang balita online?" Halos hysterical na sigaw nito. "Anong balita?" Kunot noong tanong ni Imelda. "Si Silakbo Alcantara. May lumabas na mga litrato mula sa isang business event kagabi. Hindi siya pangit, Imelda. Diyos ko, para siyang artista sa Hollywood. At ang kasama niya, ang pamangkin mo, si Liwayway." Para bang isang malakas na sampal ang narinig ni Imelda. "Ano? Tingnan mo online. Bilis." Nanginginig ang mga kamay ni Imelda na kinuha ang kanyang tablet. Si Dalisay, na narinig ang usapan, ay lumapit. At doon, sa screen, nakita nila ang isang larawan. Si Silakbo Alcantara
Nakasuot ng isang perpektong tuxedo, ang kanyang kagwapuhan ay hindi maikakaila. At sa tabi niya, hawak ang kanyang braso, ay si Liwayway. Nakasuot ito ng isang simpleng asul na bestida na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Mukha itong mahiyain, ngunit may isang uri ng liwanag sa kanyang mga mata na hindi pa nila nakikita dati. Hindi bulong ni Dalisay, ang kanyang mukha ay namutla. Hindi maaari. Iisang malaking pagkakamali. Sigaw ni Imelda at sa sobrang galit ay inihagis niya ang tablet sa sahig na naging dahilan upang mabasag ang screen nito. Ang katotohanan ay bumagsak sa kanila na parang isang pader na gawa sa semento. Sila ang nagtulak palayo sa isang gintong pagkakataon. Sila ang nagbigay ng isang kayamanan sa taong kinamumuhian nila. Ang basurang itinapon nila ay napunta sa isang palasyo. Kasalanan mo ito, Mama. Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at pagsisisi. Naniwala ka sa mga chismis. Dapat ako ang nasa tabi niya. Ako dapat ang Mrs. Alcantara. Ako. Nagsimulang maghagis ng mga gamit si Dalisay. Ang mga mamahaling palamuti ay isa-isang nabasag. Ang inihandang pagkain para sa party ay kanyang pinagtatabig. Ang kanyang magandang muka ay nabaluktot sa galit. Sa unang pagkakataon, hindi siya sinaway ni Imelda. Pareho silang nalulunod sa parehong dagat ng pagsisisi at galit. Isang pagkakamaling nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kinabukasan, sinubukan nilang ayusin ang kanilang pagkakamali. Sinubukan ni Imelda na tawagan ang numero ni Liwayway na ibinigay sa kanila ng abogado, ngunit wala nang sumasagot. Nag-aalab sa galit. Nag-drive sila patungo sa Hacienda del Viento. Akala nila, bilang pamilya ng nobya, malugod silang tatanggapin. Ngunit sinalubong sila ng isang saradong tarangkahan at dalawang gwardiyang may matitigas na mukha. Hindi po kayo maaaring pumasok, sabi ng isang gwardiya. Anong hindi pwede? Tiya ako ng senyora. Papasukin niyo kami. Sigaw ni Imelda. Wala po kaming utos na papasukin ang sinumang may apelyidong Vergara. Magalang ngunit matatag na sagot ng gwardiya. Ano? Halos mabaliw na si Dalisay. Hindi niyo ba ako kilala? Ako dapat ang ikinasal sa kanya. Ako. Ngunit ang mga gwardiya ay hindi natinag. Sila ay parang mga estatwa, ang kahihiyan, ang pagkapahiya. Napilitan silang umalis. Ang buntot ay nakapahita sa pagitan ng kanilang mga hita. Habang papalayo ang kanilang sasakyan, ang marangyang mansyon sa likod nila ay tila tinatawanan sila. Sa loob ng sasakyan, isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Ngunit hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan bago ang isang bagyo. Hindi pa ito tapos. Basag ni Imelda sa katahimikan. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng lason. Ang kanyang mga mata na nakatingin sa daan ay nagliliyab na parang mga baga. Ang pagsisisi niya ay mabilis na nag-evolve sa isang bagay na mas madilim. Paghihiganti. Ano ang gagawin natin, Mama? Umiiyak na tanong ni Dalisay. Tumingin si Imelda sa kanyang anak at isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngingising mas nakakatakot kaysa sa kahit anong halimaw na nasa isipan nila. Ang isang Alcantara ay hindi papatol sa isang basurahan, anak. Imposible, bulong niya. May mali sa kwentong ito at hahanapin natin kung ano yon. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Kung hindi natin sila makukuha sa santong dasalan, kukunin natin sila sa santong paspasan. Isang bagong plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang planong puno ng kasinungalingan at paninira. Kung hindi nila makukuha ang yaman ng mga Alcantara, sisiguraduhin nilang walang sino man ang makikinabang dito. Lalo na ang pamangkin niyang si Liwayway. Samantala, sa loob ng Hacienda del Viento,
Walang kamalay-malay si Liwayway sa namumuong panganib. Katatapos lang niyang mag-almusal, kasama si Silakbo sa isang tahimik na hardin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kapayapaan, ngunit ang kapayapaang yon ay biglang nagambala nang iabot sa kanya ng isang katulong ang isang maliit na sobre na walang pangalan ng nagpadala. "May nag-iwan po niyan sa gate kanina, senyora," sabi ng katulong. Nagtatakang binuksan ito ni Liwayway. Sa loob, isang litrato lamang ang laman. Isang litrato ni Silakbo, nakuha ilang taon na ang nakalipas. Masaya itong nakangiti habang nakaakbay sa isang napakagandang babae na hindi niya kilala. At sa likod ng litrato, mayroong sulat kamay na mensahe. Kilalanin mo ang totoong mahal niya. Ang litrato sa kanyang kamay ay tila may sariling bigat. Isang parihabang piraso ng papel na mas mabigat pa kaysa sa isang blok ng semento. Ang babae sa larawan ay perpekto. Mahaba ang buhok, matamis ang nangiti, at ang paraan ng pagtingin nito kay Silakbo ay puno ng pagmamahal. At si Silakbo, ang nangiti niya roon ay iba. Magaan, walang bakas ng lungkot o galit na palagi niyang nakikita sa mga mata nito ngayon. Iyon ang nangiti ng isang taong masaya. Isang matalim na kirot ang tumusok sa puso ni Liwayway. Selos, isang damdaming hindi pa niya naramdaman kailanman. Kasabay nito ay ang pagbabalik ng pamilyar na anino na matagal na niyang kasama, ang anino ng pagiging hindi sapat. Sino ang babaeng ito? Ang totoong mahal o mahal niya? Kung ganoon, ano siya? Isang proyekto? Isang kawanggawa? Isang responsibilidad na kailangang akuin dahil sa mga pangako ng nakaraan? Mabilis niyang itinago ang litrato sa ilalim ng unan sa kanyang kama. Hindi niya kayang itanong kay Silakbo. Natatakot siyang marinig ang sagot. Mas pinili niyang kimkimin ang duda na parang isang binhing dahan-dahang tumutubo sa kadiliman ng kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Silakbo ang lahat para iparamdam sa kanya na espesyal siya. Dinadalhan siya nito ng kape sa umaga. Tinatanong siya tungkol sa kanyang araw. Ikinukwento nito ang mga pangarap nito para sa hasyenda. Mabait ito, maalaga. Ngunit para kay Liwayway, bawat kabaitan nito ay may kasamang tanong. Bawat pag-aalala ay may kaakibat na pagdududa. Ginagawa ba niya ito dahil gusto niya o dahil ito ang nararapat? Ang mga bulong-bulungan ay nagsimula ring kumalat sa labas ng mansyon na pinasimulan siyempre ng kanyang tiya Imelda. Nakarating sa mga katulong ang tsismis. Ginamit daw ni Liwayway ang itim na mahika para akitin si Silakbo. Ang kasal daw nila ay isang malaking pagkukunwari. Isang gabi, nag-organisa si Silakbo ng isang maliit na salo-salo sa mansyon para ipakilala si Liwayway sa ilang malalapit na kasosyo sa negosyo. Ito ang unang pagkakataon na haharap si Liwayway sa mundo ni Silakbo. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang dalawang bisitang babae na nag-uusap sa isang sulok. "Kawawa naman talaga si Mr. Alcantara," sabi ng isa. "Napakabait niya para pakasalan ang babaeng yan. Imagine, from rags to riches, baka naawa lang talaga." "Narinig ko, ginayuma raw," sagot ng isa pa. Walang matinong Alcantara, napapatol sa ganoong uri ng babae. It's a charity case, I tell you. Bawat salita ay tila isang maliit na patalim na tumatarak sa kanyang puso. Gusto niyang tumakbo at magtago. Ngunit bago pa man siya makagalaw, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang likod. "May problema ba, mahal ko?" tanong ni Silakbo. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa direksyon ng dalawang babae. Agad na natigilan ng mga ito at nagkunwaring abala sa pagting. Biglang lumakas ang loob ni Liwayway sa presensya ni Silakbo. Umiling siya. Wala. Pagsisinungaling niya. Ngumiti si Silakbo sa kanya, isang ngiting para lamang sa kanya. Ngunit pagkatapos, ay tumingin ito sa dalawang babaeng nag-uusap kanina.
Ang nangiti ay naglaho, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Mrs. Gonzales, Mrs. Jimenez. Bati niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Nasisiyahan akong makita kayong dalawa dito. Sana ay nasisiyahan din kayo sa pagiging bisita sa pamamahay ng asawa ko. Ang diin sa salitang asawa ko ay malinaw at matalim. Agad na namutla ang dalawang babae, nauutal na humingi ng paumanhin bago mabilis na lumayo. Iginaya siya ni Silakbo papasok sa bulwagan. Ang kamay nito ay nanatiling nakaalalay sa kanyang likod. Ang ginawa nitong pagtatanggol sa kanya ay dapat sana'y nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit sa halip, lalo lamang nitong pinatunayan ang sinabi ng mga babae. It's a charity case. Ang pagtatanggol na yon, para sa kanya, ay hindi pagtatanggol ng isang asawang nagmamahal. Iyon ay pagtatanggol ng isang taong pinoprotektahan ang kanyang pag-aari, ang kanyang proyekto. Lalo niyang naramdaman na siya ay isang bagay na kailangang bantayan at alagaan. Hindi isang taong kapantay na minamahal. Naging magulo ang isip niya sa buong gabi. Ngumingiti siya, nakikipag-usap. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nasa litratong nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Nasa mga salitang narinig niya. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Tahimik siyang bumangon mula sa kama. Maingat na hindi magising si Silakbo na natutulog sa kabilang gilid ng malawak na kama. Nagtungo siya sa balkonahe, umaasang ang malamig na hangin ay makakatulong na palamigin ang kanyang nag-aalab na isipan. Habang nakatayo roon, isang boses ang narinig niya mula sa ibaba, sa hardin. Ang boses ni Silakbo. Hindi niya namalayang nagising na pala ito at lumabas. Kausap nito ang kanyang abogado sa telepono at dahil sa katahimikan ng gabi, malinaw na naririnig ni Liwayway ang bawat salita. Ang boses ni Silakbo ay iba. Malamig, walang emosyon, at puno ng awtoridad. Ito ang boses ng bilyonaryong CEO, hindi ng asawang nag-aalaga sa kanya. Ayokong magkaroon ng anumang problema sa transaksyon. Dapat malipat ang lahat ng ari-arian ng Vergara sa pangalan ko. Tiyakin mo na wala silang makukuha, kahit isang sentimo. Saglit na katahimikan. Oo, alam ko. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat. Muling tumahimik ang kabilang linya. Huwag kang mag-alala. Pagpapatuloy ni Silakbo at ang sumunod na mga salita ang nagpadurog sa puso ni Liwayway. Gagawin ko ang lahat. Siguraduhin mong mapupunta sa akin ang lahat. Walang matitira sa kanila. Ang lahat. Ang walang matitira. Para kay Liwayway na ang tanging pag-aari sa buong buhay niya ay ang kanyang sarili. Ang mga salitang iyon ay may iisang kahulugan lamang. Ang tinutukoy ni Silakbo ay hindi lamang ang mga material na bagay. Tinutukoy din siya. Siya ang huling ari-arian na kinuha nito mula sa mga Vergara. Siya ang pinakamalaking premyo sa kanyang paghihiganti. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pag-aalaga. Isa lamang palang bahagi ng plano para makuha ang lahat. Isang malamig na agos ng pagkabigo ang bumalot sa kanya. Hindi na niya kayang manahimik. Hindi na niya kayang magkunwari. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Gaano man ito kasakit, mabilis siyang bumalik sa silid. Nang pumasok si Silakbo pagkalipas ng ilang minuto, ang mukha nito ay bumalik na sa pagiging kalmado. Ngunit para kay Liwayway, nakita na niya ang mukha sa likod ng maskara. Hinarap niya ito. Ang kanyang mga mata ay nagniniingas sa pinaghalong sakit at galit. Pag-aari mo lang ba ako, Silakbo? Diretsahan niyang tanong. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may diin. Natigilan si Silakbo. Halatang nabigla sa kanyang biglaang pagharap. Isang tropeo lang ba ako sa iyong paghihiganti? Ang mga salita ni Liwayway ay tumama kay Silakbo na parang isang biglaang suntok sa sikmura. Ang lahat ng hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga.
Sa lahat ng posibleng mangyari ngayong gabi, hindi niya inaasahan ito. Ano? Anong sinasabi mo? Naguguluhan niyang tanong. Sinusubukang unawain kung saan nanggagaling ang biglaang akusasyon. Narinig kita, sabi ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig, ngunit ang mga mata ay matatag. Narinig kitang kausap ang abogado mo. Siguraduhin mong mapupunta sa akin ang lahat. Ako ba yon, si Lakbo? Kasama ba ako sa lahat ng binabawi mo mula sa kanila? Sa wakas, naintindihan niya. Isang malaking hindi pagkakaunawaan, ngunit ang sakit sa mga mata nito ay totoong totoo. Ang sugat na dala ng kanyang mga salita ay malalim. Liway, hindi ganoon yon, mabilis niyang sabi. Humahakbang palapit. Pinag-uusapan namin ang mga ilegal na ari-arian na kinuha ng tiyahin mo mula sa mga magulang mo. Huwag kang lumapit! Sigaw ni Liwayway, at ang sigaw na yon ay puno ng sakit. Itinaas nito ang kamay na parang isang pader sa pagitan nila. Huwag mo akong hawakan na parang isa ako sa mga koleksyon mo. Ang salitang koleksyon ay tumagos sa kanyang puso. Ito ba ang tingin niya sa kanya? Matapos ang lahat, ang likas na ugali ni Silakbo, ang pagiging isang alkantara na sanay makontrol ang lahat, ang pagiging isang lalaking nagtayo ng pader sa paligid ng kanyang puso ay biglang nanaig. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi ang magpaliwanag ng mahinahon, kundi ang mainis. Mainis dahil ang kanyang intensyon ay nabigyan ng maling kahulugan. Mainis dahil sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan nito. Hindi mo ba nakikita? Matigas niyang sabi. Ang lambing ay nawala sa kanyang boses. Ang lahat ng ito, ginawa ko para sa'yo. Inilabas kita sa impyernong yon. Ibinigay ko sa'yo ang lahat ng ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid ng marangyang silid. Ngunit ang kanyang mga salita ay lalo lamang nagpatunay sa mga kinatatakutan ni Liwayway. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liwayway, isang tawang walang bahid ng saya. Ibinigay o ipinagkait? Inilipat mo lang ako mula sa isang hawla papunta sa isa pa, hindi ba? Ang pagkakaiba lang, ito ay gawa sa ginto. Hindi yan totoo. Giit niya. Ang kanyang boses ay tumataas na rin. Hindi ba? Hamon ni Liwayway. At sa pagkakataong ito, may kinuha ito mula sa ilalim ng unan. Ang litrato. Inihagis niya ito sa kanya. Sinalo ni Silakbo ang litrato at tiningnan ito. Siya at si Celine. Ang kanyang dating nobya, 5 taon na ang nakalilipas. Isang relasyong natapos dahil sa ambisyon nito at sa kawalan niya ng oras. Sino siya? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay basag. Ang totoong mahal mo ba na hindi mo makuha? Kaya ako na lang ang pinagtiyagaan mo dahil sa awa? Ang bawat salita ay isang sampal. Awa, pagtiyaga, tropeyo. Lahat ng ito ay sumusugat sa kanyang pagkatao. Bakit hindi nito makita ang katotohanan na sa likod ng lahat ng kanyang plano, sa likod ng lahat ng kanyang yaman, may isang simpleng katotohanan lang. Mahal niya ito. Ngunit ang mga salitang yon ay hindi lumabas. Nahirapan siyang sabihin ang mga ito. Sa buong buhay niya, ang pag-ibig para sa kanya ay isang kahinaan. Isang bagay na itinatago, hindi ipinagsisigawan. At ngayon, ang kanyang kahinaan na itago, ang kanyang nararamdaman, ay siyang sumisira sa kanila. Wala siyang kinalaman dito, mariin niyang sabi. Ibinababa ang litrato. Talaga? Kung ganoon, tingnan mo ako sa mata, Silakbo, at sabihin mong mahal mo ako. Umiiyak na hamon ni Liwayway. Sabihin mong hindi lang ako isang responsibilidad. Sabihin mong hindi lang ako isang utang na loob mula sa nakaraan. Sabihin mo. Natigilan siya. Ang tatlong salitang iyon ay nakabara sa kanyang lalamunan.
Gusto niyang sabihin, buong puso niyang gustong isigaw, ngunit walang lumabas. Ang kanyang dila ay tila na paralisa ng kanyang pride at ng kanyang takot na maging mahina sa harap nito. Ang kanyang pananahimik ay naging sagot para kay Liwayway. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula rito. Ang apoy sa mga mata nito ay namatay, napalitan ng isang malamig at basag na pagtanggap. Akala ko, simula niya umiiling. Akala ko, iba ka. Akala ko, ito na ang liwayway ko. Pero isa lang pala itong mas magandang klase ng kadiliman. Liway, mag-usap tayo. Ayoko na. Putol niya. Mas gugustuhin ko pang bumalik sa dati kong buhay na alam kong basura ang tingin sa akin kaysa manatili dito sa isang magandang kasinungalingan. Doon, alam ko kung saan ako lulugar. Dito, hindi ko alam kung ano ako sayo. Tumalikod ito at tumakbo papasok sa banyo at narinig niya ang malakas na pag-lock ng pinto. Naiwan si Silakbo na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang galit ay kumukulo sa loob niya. Hindi kay Liwayway, kundi sa sarili niya. Bakit napakahirap sabihin? Bakit hindi niya kayang ibaba ang kanyang pader para sa nag-iisang taong gusto niyang papasukin? Sa sobrang frustrasyon, isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa kanya at sinuntok niya ang pader na katabi ng pinto. Ang sakit sa kanyang mga kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sa labas ng mansyon, sa kabilang kalsada, isang anino ang nagtatago sa dilim. Isang lalaking may hawak na kamera na may long lens. Nakunan niya ang lahat, ang anino ng pagtatalo nila sa bintana, ang marahat na pagsara ng kurtina, ang anino ni Silakbo na sumusuntok sa pader. Ngumisi ang lalaki, ibinaba ang kamera, at mabilis na nagdial sa kanyang telepono. Nakuha ko na, Ma'am Dalisay, sabi niya. Mukhang may malaking gulo sa paraiso. Magdamag na hindi lumabas si Liwayway mula sa banyo. Narinig niya ang pagkatok ni Silakbo, ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Ngunit hindi siya sumagot. Ang tanging nagawa niya ay maupo sa malamig na sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malayang dumadaloy. Ang kanyang pananahimik ang naging sagot niya. At ang pananahimik din ni Silakbo nang hamunin niya itong sabihing mahal siya ang naging sagot nito. Walang pag-ibig, awa, responsibilidad. Iyon lang siya para rito. Nang sa wakas ay sumilip ang liwanag ng umaga sa maliit na bintana ng banyo, tumahan na siya sa pag-iyak. Ang natira na lamang ay isang malamig at basag na pakiramdam sa kanyang dibdib. Tapos na. Kailangan na niyang tapusin ito. Ang pananatili sa tabi ni Silakbo ay mas masakit pa kaysa sa pananatili sa bahay ng kanyang tiyahin. Dahil dito, binigyan siya ng pag-asa. Isang pag-asang ngayon ay pinatay din nito. Dahan-dahan siyang lumabas ng banyo. Wala na si Silakbo sa silid. Ang kama ay maayos na tila walang natulog doon. Marahil ay natulog ito sa ibang silid. O marahil, hindi ito natulog. Nakatiklop sa ibabaw ng kama ang isang set ng bagong damit. Isang simpleng bestida at sapatos. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang folder na nakapatong sa isang maliit na mesa malapit sa bintana. Isang kulay asul na folder. Dahil sa hindi maipaliwanag na kaba, lumapit siya roon. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang folder. Ang mga mata niya ay agad na napako sa mga salitang nakaimprinta sa ibabaw ng dokumento. Petition for divorce. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang paligid. Ang mga salita ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Diborsyo. Isang petisyon para sa diborsyo. At sa ilalim, sa linya para sa pangalan ng petitioner, nakapirma na.
Isang malinaw, matatag, at walang alinlangan na pirma. Si Lakbo Alcantara. Ito na yon. Ito na ang sagot. Ang huling patunay. Hindi na siya kailangang magtanong. Hindi na niya kailangang umasa. Kagabi, ang kanilang pagtatalo. At ngayong umaga, isang pirmadong papeles ng diborsyo. Ganoon lang pala kadali para sa kanya na isuko siya. Ganoon lang siya kadaling itapon. Ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Napaupo siya sa sahig, hawak-hawak ang papel na sumisira sa lahat ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang paghihiganti ay mas mahalaga kaysa sa akin, isip niya. Ang kanyang pride ay mas matimbang. Ngunit sa likod ng sakit, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Determinasyon. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magmamakaawa. Kung ito ang gusto ni Silakbo, ibibigay niya. Kung isang pirma lang ang kailangan para palayain siya mula sa ginintuang hawlang ito, pipirmahan niya. Ang hindi niya alam, ang folder na yon ay hindi galing kay Silakbo. Ito ay itinanim doon kaninang madaling araw ng isang katulong na matagal nang binabayaran ni Imelda. Isang pekeng dokumento na may pekeng pirma, isang perpektong lason na idinisenyo para tuluyan na silang sirain. Ang totoong Silakbo ay umalis ng maaga para magpalamig ng ulo at mag-isip kung paano niya aayusin ang lahat, hindi para tapusin ito. Tumayo si Liwayway. Nagtungo siya sa malaking walk-in closet, ngunit nilagpasan niya ang lahat ng mamahaling damit at sapatos na ibinigay sa kanya ni Silakbo. Ang kanyang hinanap ay ang luma at sira-sira niyang bag na dala niya noong unang araw niyang tumapak sa mansyon. Inilagay niya roon ang iilan niyang personal na gamit, ang suklay na bigay ng kanyang ina, at isang kupas na larawan ng kanyang mga magulang. Iyon lang ang tunay na sa kanya. Kinuha niya ang pluma sa mesa. Nang walang pag-aalinlangan, nilagdaan niya ang kanyang pangalan sa ilalim ng pangalan ni Silakbo, Liwayway di Makulangan Alcantara. Ang huling pagkakataon na isusulat niya ang apelyidong iyon. Bago siya umalis, hinubad niya ang nagniningning na singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na isinuot sa kanya ng abogado, hindi ni Silakbo. Inilagay niya ito sa ibabaw ng pirmadong papeles. Isang simbolong nagsasabing isinusuko na niya ang lahat ng karapatan niya bilang asawa nito. Tahimik siyang lumabas ng silid. Tahimik siyang bumaba sa malawak na hagdanan. Walang sino mang pumigil sa kanya. Ang mga katulong ay tila nakayuko lamang. Nagkukunwaring hindi siya nakikita. Isang utos mula sa katulong na binayaran ni Imelda. Pagdating niya sa malaking pinto, huling beses siyang lumingon. Ang malamig at marangyang mansyon, ang lugar na saglit niyang inakalang magiging tahanan niya. Habang naglalakad siya papalayo sa mahabang daanan ng hasyenda, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Ngunit kakaiba ito. Mas masakit ito kaysa sa pag-iisang naramdaman niya noong araw ng kanyang kasal. Dahil noon, umalis siya mula sa isang lugar na puno ng sakit patungo sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Ngayon, umaalis siya mula sa isang lugar na nagbigay sa kanya ng panandaliang saya patungo sa isang kinabukasang alam niyang puno ng sakit. Nang makalabas siya sa tarangkahan, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang bintana. Mukhang kailangan mo ng tulong, mahal na pamangkin, sabi ni Tia Imelda. Isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Sa tabi nito, nakangisi si Dalisay. Ang araw ay mataas na nang bumalik si Silakbo sa Hacienda del Viento. Hindi siya umuwi buong gabi. Nag-drive siya ng walang patutunguhan. Ang isip ay lumilipad. Nagpunta siya sa dalampasigan kung saan sila madalas maglaro ni Liwayway noong mga bata pa sila at hinintay ang pagsikat ng araw. Doon, sa harap ng papalabas na liwanag, nakagawa siya ng desisyon. Tama na ang pride. Tama na ang mga pader.
Babalik siya, luluhod kung kinakailangan, at sasabihin ang 3 salitang dapat ay sinabi na niya noon pa. Handa na siyang isuko ang lahat para sa kanya. Ipapaliwanag niya ang lahat. Ang tungkol kay Celine, ang tungkol sa kanyang plano sa paghihiganti. Handa na siyang maging bukas, maging mahina. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanilang silid, isang kakaibang bigat ang kanyang naramdaman. Ang mansyon ay tila mas tahimik kaysa dati. Pagbukas niya ng pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay walang tao. Ang kama ay maayos pa rin, hindi nagalaw. Ang mga damit na inihanda niya para sa kanya ay nakatiklop pa rin sa ibabaw nito. Liway? Tawag niya. Umaasang nasa banyo lamang ito. Walang sumagot. Pinasok niya ang banyo. Walang tao. Pinasok niya ang walk-in closet. Doon, isang bagay ang agad na pumukaw sa kanyang pansin. Ang lahat ng mamahaling damit ay naroon pa rin, maayos na nakasabit. Ngunit ang luma at sira-sirang bag na dala nito noong dumating ito ay wala na. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi niya gagawin yon. Bumalik siya sa kwarto. Ang mga mata ay ligaw na naghahanap ng kahit anong senyales, kahit anong paliwanag. At doon, sa ibabaw ng mesa, nakita niya ito, ang asul na folder. Mabilis niya itong kinuha. Hindi niya alam kung ano ang laman nito, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Pagbukas niya, ang mga salitang petition for divorce ay tila sumampal sa kanya at sa ilalim, 2 pirma. Ang sa kanya na alam niyang peke at ang sa kanya, isang malinaw at pinal na pirma. At sa ibabaw ng papel, nagniningning na parang isang luha ng diamante ay ang singsing. Hindi, 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 hindi. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa walang lamang silid. Sa isang iglap, ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lahat ng kanyang plinano, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ay naglaho na parang bula. Iniwan siya. Sa tingin niya, handa na siyang itapon siya. Saan siya nagkamali? Ang kanyang pananahimik, ang kanyang pride, ang kanyang katangahan. Sa sobrang galit at sakit, hinagis niya ang folder sa pader. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig. Tumakbo siya palabas ng silid. Gregorio! Sigaw niya, ang kanyang boses ay naglalaman ng kulog at kidlat. Mabilis na lumitaw ang matandang katiwala. Sir? Nasaan si Liwayway? Nasaan ang asawa ko? Uumalis po, sir. Kaninang umaga pa. Nanginginig na sagot ni Gregorio. At hinayaan niyo lang siyang umalis? Bakit walang pumigil sa kanya? Bakit walang nag-report sa akin? Ang utos po na natanggap namin ay, hayaan lang daw po siyang umalis kung yun po ang kanyang nais. Paliwanag ng isa pang katulong na lumitaw, ang tunay na kasabwat ni Imelda. Ang kanyang mga salita ay lalong nagpatibay sa paniniwala ni Silakbo. Desisyon ito ni Liwayway. Babalik na sana siya sa silid, handang wasakin ang lahat ng bagay na makikita niya, nang may napansin siyang isang bagay na nahulog mula sa folder. Isang litrato. Pinulot niya ito. Ang litrato niya, kasama si Celine. Sa wakas, naintindihan niya ang pinagmulan ng lahat. Ang pagdududa, ang tanong tungkol sa totoong mahal, isang lason, isang perpektong lason na itinanim para sirain ang pundasyon ng kanilang nagsisimula pa lang na relasyon. At alam na niya kung sino ang may gawa nito. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono ay tumunog. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito, handang isigaw ang lahat ng kanyang galit. Sino to? Isang tawang demonyo ang kanyang narinig mula sa kabilang linya. Isang tawang kilalang kilala niya. Mukhang may nawawala sa'yo, Alcantara, sabi ng boses ni Imelda Vergara.
Ang dugo ni Silakbo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Nasaan siya? Anong ginawa mo sa kanya? Oh, huwag kang mag-alala. Ligtas siya. Kasama namin siya ngayon. Mukhang mas pinili niya ang tunay niyang pamilya kaysa sa isang pekeng asawa. Hayop ka, Imelda. Kapag may nangyaring masama sa kanya. Shh! Putol nito. May solusyon sa lahat ng ito. Nasa amin ang kailangan mo, Alcantara. Pag-usapan natin kung paano mo siya mababawi. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang mas malakas na emosyon, takot. Isang takot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Takot na baka tuluyan nang mawala sa kanya si Liwayway. Alam niyang hindi sasaktan ni Imelda si Liwayway ng pisikal. Masyadong mahalaga si Liwayway bilang isang alas. Ngunit alam din niya na nadudurugin nito ang kaluluwa ni Liwayway. Sasaktan ito sa paraang mas malala pa kaysa sa pisikal na sakit. Sa sandaling iyon, lahat ng kanyang plano sa paghihiganti ay naglaho. Ang pagkuha sa mga ari-arian ng mga Bergara, ang pagpapakulong sa kanila. Lahat ng iyon ay nawalan ng saysay. Ano ang halaga ng paghihiganti kung ang kapalit ay ang babaeng mahal niya? Naupo siya sa sahig, sa gitna ng nagkalat na mga papel. Napatingin siya sa singsing na iniwan ni Liwayway, ang simbolo ng kanilang kasal, ang simbolo ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Sa unang pagkakataon, mula noong siya ay bata pa, naramdaman ni Silakbo ang pagiging ganap na walang magawa. Ang bilyonaryo, ang makapangyarihang Alcantara. Natalo ng sarili niyang pride at ng lason ng iba. Nawala na ang lahat. Maya-maya pa isang text message ang dumating mula sa parehong numero. Isang address, ang address ng luma at kinasusuklaman niyang bahay sa Baryo Sanlihim. At kasunod nito ay isang kondisyon. Pumunta kang mag-isa. Dalhin mo ang papeles na naglilipat ng 50% ng Alcantara Corp sa pangalan ni Dalisay. Iyan ang presyo para sa kalayaan ng asawa mo. Ang sala ng bahay ng mga Vergara ay hindi nagbago. Ganoon pa rin karangya, ganoon pa rin kalamig, at ganoon pa rin kasinungaling. Nakaupo si Liwayway sa isang silyang hindi komportable sa pagitan ng kanyang tiya Imelda at ni Dalisay. Mula nang sumama siya sa kanila, hindi na niya sila kinausap. Ang isip niya ay blangko. Ang puso niya ay manhid. Hinayaan na lang niya ang sarili na dalhin ng agos. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Darating na siya, Mama. Tanong ni Dalisay, hindi maitago ang pananabik sa kanyang boses. Talaga bang ibibigay niya ang kalahati ng kumpanya para lang sa basurang yan? Itinuro niya si Liwayway. Ang mga lalaking mayaman, anak, ayaw nila ng iskandalo. May kumpiyansang sagot ni Imelda. Humihigop ng tsa. At ayaw nilang aminin na nagkamali sila. Babayaran niya ang anumang halaga para lang makuha ulit ang kanyang tropyo at manahimik ang lahat. Pagkatapos, itatapon din niya yan. Ang mga salita nila ay tumatagos sa taingan ni Liwayway, ngunit hindi na ito nakakasakit. Para siyang isang man-o-nood sa sarili niyang trahedya. Ilang sandali pa, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Si Silakbo. Bumaba ito mula sa sasakyan. Suot ang isang itim na suit. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon na parang isang haring pupunta sa isang digmaan. Naglakad ito patungo sa pinto. Ayan na siya. Kinikilig na, sabi ni Dalisay. Nagmamadaling binuksan ni Imelda ang pinto. Isang ngiti ng tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mukha. Maligayang pagbabalik sa aming munting tahanan, Mr. Alcantara. Pumasok si Silakbo. Ang kanyang mga mata ay hindi tumingin kay Imelda o kay Dalisay. Agad nitong hinanap si Liwayway. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Liwayway ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi galit, kundi sakit. Isang malalim na sakit at pagsisisi. Kumusta ka, Liway? Mahinahon niyang tanong. Binabaliwala ang dalawang ahas sa kanyang paligid.
Hindi sumagot si Liwayway. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa sahig. "Huwag mo siyang kausapin," sabat ni Imelda. "Nasaan ang mga papeles?" Kalmadong inilapag ni Silakbo ang isang itim na briefcase sa mesa. "Nandito." "Good," sabi ni Imelda. "Pagkatapos mong pumirma, malaya ka ng isama ang walang utang na loob na pamangkin kong yan." "Walang utang na loob?" Biglang nagsalita si Liwayway. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ng diretso ang kanyang tiyahin. "Kailanman ay hindi ako nagkaroon ng utang na loob sa inyo. Ang meron ako ay sama ng loob." Nagulat si Imelda sa biglaang paglaban nito. "Abat sumasagot ka na." "Tama na, Imelda," putol ni Silakbo. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig na parang yelo. Ang kanyang pagiging kalmado kanina ay naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na awtoridad. "Tapos na ang laro niyo." "Anong ibig mong sabihin?" Kinakabahang tanong ni Imelda. "Pumirma ka na." Ngumisi si Silakbo. "Sinabi ko bang pumunta akong mag-isa?" Sa hudyat na yon, biglang bumukas ang pinto. Ngunit hindi mga bisita ang pumasok, kundi 2 unipormadong pulis kasama ang abogado ni Silakbo, si Attorney Diaz. Nanlaki ang mga mata ni Imelda at Dalisay. Anong ibig sasabihin nito?" Binuksan ni Attorney Diaz ang briefcase, ngunit hindi ito naglalaman ng kontrata. Sa halip, inilabas nito ang isang makapal na folder. "Imelda at Dalisay Vergara." Formal na sabi ng abogado. "Kayo ay inaakusahan ng extortion, pamemeke ng dokumento, at paninirang puri. At para sa'yo, Imelda, may dagdag pang kaso ng child abuse at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act." Ibinagsak ng abogado ang folder sa mesa. Sa ibabaw, nakalagay ang mga kopya ng mga sulat ni Liwayway, mga testimonya mula sa mga dating katulong, at isang detalyadong ulat ng pananalapi na nagpapatunay na ninakaw ni Imelda ang mana na dapat ay para kay Liwayway. "Mga kasinungalingan!" sigaw ni Imelda, ngunit ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi maitago. "Kasinungalingan ba, tiya?" tanong ni Liwayway. Tumatayo na. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang lakas na ibinigay sa kanya ng sakit at ng katotohanan. "Kasinungalingan ba na halos araw-araw niyo akong ipahiya? Na ang kinakain ko ay ang mga tirahan niyo lang? Na ang damit na suot ko ngayon ay galing sa basurahan? Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito." Bulyaw ni Dalisay kay Liwayway. "Kung pumayag ka lang sanang maging kabit ng kung sinong matandang mayaman, hindi sana tayo aabot dito." "At ikaw naman, Imelda," dagdag ni Silakbo. Ang kanyang tingin ay nakamamatay. "Huwag na nating kalimutan ang pinakamalaki mong kasalanan." Tumingin siya kay Dalisay. "Alam mo ba, Dalisay, na ang nanay mo mismo ang nagpakalat ng mas malalang tsismis tungkol sa akin? Ginawa niya yon para siguraduhing matatakot ka at aayaw sa kasal, para magkaroon siya ng perpektong dahilan para itulak si Liwayway sa kapahamakan." Ang revelasyon ay tumama kay Dalisay na parang sampal. Tumingin siya sa kanyang ina, hindi makapaniwala. Mama, totoo ba yon?" Hindi nakasagot si Imelda. Nahuli na siya sa sarili niyang bitag. Ang kanyang sariling anak na pinrotektahan niya ay naging saksi laban sa kanya. Lumapit ang mga pulis kay Imelda, hawak ang isang posas. "Kailangan niyo na pong sumama sa amin." Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Bitawan niyo ako." Nagwawalang sigaw ni Imelda. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatutok kay Liwayway. "Hindi ka magiging masaya. Kahit kailan. Isinumpa ka. Mula noon hanggang ngayon, isa kang malaking kamalasan." Ang mga salita ay matalim. Idinisenyo para maging huling lason sa puso ni Liwayway. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi na ito tumalab. Nang mawala na ang mga pulis kasama si Imelda, naiwan si Dalisay na umiiyak sa sahig. Ang kanyang marangyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Hindi sila pinansin ni Silakbo. Ang kanyang buong atensyon ay nakailiwayway, na ngayon ay nakatayong matatag sa gitna ng sala, tila isang sundalong nanalo sa isang matagal na giyera. Lumapit si Silakbo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyong hindi niya maipaliwanag. Tapos na ang laban sa mga Bergara. Ngunit ang pinakamabigat na laban ay ngayon palang magsisimula. Ang laban para muling makuha ang puso at tiwala ng babaeng nasa harap niya. Ang biyahe pabalik sa Hacienda del Viento ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Walang nagsasalita. Si Liwayway ay nakatingin lamang sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga tanawing mabilis na lumilipas na tila sumasalamin sa bilis ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Tapos na ang lahat. Malaya na siya mula sa kanyang tiyahin. Ngunit ang kalayaang yon ay may kasamang bigat. Ang sugat na iniwan ng nakaraan ay naroon pa rin, at ang sugat na nilikha ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Silakbo ay sariwa pa. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon, hindi agad bumaba si Liwayway. Nanatili siyang nakaupo. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. May bisa pa ba ang pirmado nilang papeles ng diborsyo? Itutuloy pa ba niya ang pag-alis? Bumukas ang pinto sa kanyang tabi. Si Silakbo. Hindi ito nagsalita. Inilahad lamang nito ang kanyang kamay, tulad ng ginawa nito noong unang gabi. Tiningnan niya ang kamay nito. Pagkatapos ay ang mga mata nito. Nakita niya roon ang pag-aalinlangan, ang takot na baka tanggihan niya ito. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa palad nito. Magkahawak kamay silang pumasok sa mansyon. Dinala siya nito hindi sa kanilang silid, kundi sa silid-aklatan, kung saan nito unang ipinakita ang kanyang mga sulat. Pinaupo siya nito sa isang silyang malapit sa bintana bago ito nagsalita. Patawad. Simula ni Silakbo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Liway. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa sahig, na tila nahihiyang salubungin ang kanyang tingin. Tama ka. Naging abala ako sa plano kong paghihiganti. Hinayaan kong lamunin ng galit ang puso ko. At sa proseso, nasaktan kita. Ang nag-iisang taong gusto kong protektahan ay ako pa ang nakasakit. Kinuha nito mula sa kanyang bulsa ang pekeng petisyon ng diborsyo at ang litrato nila ni Celine. Ang mga ito ay lason na itinanim para sirain tayo. At nagtagumpay sila dahil sa akin, dahil sa pride ko, dahil sa kahinaan kong sabihin ang totoo. Sa wakas, tiningnan niya ito. Ang mga mata nito ay puno ng emosyong hindi pa niya nakikita dati. Isang halo ng sakit, pagsisisi, at isang bagay na mas malalim pa. Si Celine, matagal na kaming tapos. Walang-wala na siya sa buhay ko bago pa man ako bumalik dito. At ang mga salitang narinig mo tungkol sa mana na ninakaw ni Imelda mula sa mga magulang mo. Gusto ko lang ibalik sa'yo ang nararapat sa'yo. Ang mga sulat, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay mahina. Naisip ko, baka naawa ka lang sa batang babaeng sumusulat noon. Umiling si Silakbo. Hindi, Liway. Hindi awa ang naramdaman ko habang binabasa ang mga yon. Galit, pagnanais na protektahan ka, at paghanga. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit, nanatili kang mabuti. Nanatili kang ikaw. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Ang lahat ng paliwanag ay naibigay na. Ngunit may isang bagay pa ring kulang. Ang tanong na minsan na niyang tinanong ay nananatiling nakabitin sa hangin. Tila nabasa ni Silakbo ang kanyang iniisip. Sa isang kilos na hindi inaasahan ni Liwayway, lumuhod ito sa kanyang harapan. Isang tuhod sa sahig.
Ang makapangyarihang si Silakbo Alcantara, nakaluhod. Kinuha nito ang kanyang dalawang kamay at mahigpit na hinawakan. Hindi ko nasabi sa iyo noon dahil isa akong duwag, sabi nito. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Natakot akong maging mahina. Natakot akong baka kapag sinabi ko, mas lalo mo lang isipin na isa kang responsibilidad. Huminga ito ng malalim at tiningnan siya ng diretso sa mata. Pero ang hindi pagsabi nito ay mas malaki pang pagkakamali. Kaya ngayon, sasabihin ko sa iyo, Liwayway, at sana maniwala ka. Mahal kita. Ang tatlong salita ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang lunas sa lahat ng kanyang sugat. Mahal kita, hindi dahil sa awa. Mahal kita, hindi dahil sa responsibilidad. Mahal kita dahil ikaw si Liway. Ang kaibigan ko. Ang liwanag ko. Ang nag-iisang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Mahal na mahal kita. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga mata ni Liwayway, ngunit sa pagkakataon ito, ang mga ito ay luha ng kaligayahan. Ang lahat ng duda, lahat ng sakit, ay tila hinugasan ng mga salitang iyon. Silakbo. Iyon lang ang nasabi niya. Kinuha nito mula sa kanyang bulsa, ang singsing na iniwan niya. Ngunit sa halip na isuot ito sa kanya, nanatili itong hawak niya. Hindi ko ito isusuot sa iyo ngayon, sabi nito. Dahil ang una nating kasal ay batay sa isang plano. Gusto ko, sa pagkakataong ito, maging tama. Liwayway di makulangan, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Pakakasalan mo ba akong muli? Sa pagkakataong ito, hindi bilang bahagi ng isang paghihiganti, kundi bilang bahagi ng puso ko. Sa gitna ng kanyang mga luha, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Tumango siya. Oo, bulong niya. Oo, Bo, pakakasalan kita. Tumayo si Silakbo at marahang isinuot ang singsing sa kanyang daliri. At pagkatapos, sa unang pagkakataon, marahan nitong inilapit ang mukha nito sa kanya at hinalikan siya. Isang halik na puno ng pangako, puno ng pag-ibig at puno ng pag-asa para sa isang bagong simula. Kinagabihan, magkasama silang nagtungo sa hardin. Dinala nila ang kahon na naglalaman ng lahat ng kanyang mga sulat. Hindi na natin kailangan ang mga ito, sabi ni Liwayway. Isa-isa nilang inihagis ang mga sulat sa isang maliit na apoy na sinindihan nila. Ang mga papel na naglalaman ng sakit at lungkot ay unti-unting natupok. Ang mga abo ay tinatangay ng hangin. Simbolo ito ng pagsasara ng isang masakit na kabanata. Habang pinagmamasdan nila ang apoy, niyakap siya ni Silakbo mula sa likuran. Ang baba nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Magkasama nilang pinanood ang pagsapit ng dilim, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ito nakakatakot. Dahil alam nilang pagkatapos ng gabing iyon, isang panibagong Liwayway ang naghihintay para sa kanilang dalawa. Isang taon ang lumipas mula nang sunugin nila ang mga liham ng kahapon. Isang taon mula nang muli silang ikasal. Sa pagkakataong ito, sa isang simpleng seremonya sa harap ng dagat, kasama lamang ang ilang malalapit na kaibigan. Walang karangyaan. Tanging puro at tapat na pagmamahalan. Ang Hacienda del Viento na dating isang malamig at tahimik na palasyo ay nagbago na. Ngayon, ito ay isang tahanan. Ang dating katahimikan ay napalitan na ng tunog ng masasayang tawanan, ng kaluskos ng mga pahina ng libro at ng mahihinang tugtugin ng piano na pinag-aaralang tugtugin ni Liwayway. Sa isang sulok ng malawak na hardin, kung saan dati ay puro formal na mga halaman lamang ang nakatanim, ngayon ay may isang munting gusali. Isang gusaling puno ng mga aklat at makukulay na upuan. Ito ang aklatan ni Liway, isang libreng silid aklatan na itinayo ni Liwayway para sa mga bata mula sa Baryo Sanlihim
at mga kalapit na lugar. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, ang dating tahimik na hardin ay napupuno ng mga bata. At sa gitna nila, palaging nandoon si Liwayway. Nakaupo sa isang maliit na upuan, napapaligiran ng mga batang sabik na makinig. Nagbabasa siya ng mga kwento tungkol sa mga prinsesa, mga bayani, at mga pangarap na natutupad. Mula sa bintana ng kanyang opisina, madalas siyang pinagmamasdan ni Silakbo. Ang bilyonaryong kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay nagiging isang simpleng lalaking umiibig habang tinitingnan ng kanyang asawa. Ang bawat ngiti ni Liwayway, ang bawat tawa ng mga bata, ay nagpapawi sa anumang pagod o stress na dala ng kanyang trabaho. Nahanap na niya ang kanyang tunay na yaman. Si Imelda Vergara ay nahatulan ng mahabang taong pagkakakulong para sa kanyang mga krimen. Ang kanyang kapangyarihan at impluensya ay naglaho na parang bula. Sa loob ng malamig na selda, mag-isa niyang binubuno ang bunga ng kanyang kasakiman. Si Dalisay naman, nang walang pera at suporta mula sa ina, ay napilitang matutong mamuhay sa sarili niyang mga paa. Natuto siyang magtrabaho sa isang simpleng opisina, malayo sa karangyaang kanyang kinasanayan. Ito ang naging aral para sa kanya, na ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa salamin o sa laman ng pitaka, kundi sa sipag at dignidad. Isang hapon, habang papalubog na ang araw, lumabas si Silakbo mula sa mansyon at lumapit kay Liwayway na nag-aayos ng mga huling aklat sa aklatan. Mukhang napagod ang guro ko, malamig na sabi ni Silakbo at niyakap ito mula sa likuran. Ngumiti si Liwayway at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Isang masayang pagod, sagot niya. Nakita mo ba ang nangiti ni Ana kanina? Sa wakas, natuto na siyang magbasa ng buong pangungusap. Nakita ko, bulong ni Silakbo. At nakita ko rin ang ngiti ng asawa ko, at iyon ang pinakamagandang tanawin sa lahat. Magkasama silang naglakad pabalik sa mansyon, kamay sa kamay, habang ang kalangitan ay nagkukulay kahel at rosas. Huminto sila sa balkonahe, kung saan minsan ay nagsimula ang kanilang pinakamalaking pagtatalo. Ngunit ngayon, ang lugar na yon ay hindi na simbolo ng sakit, kundi ng kanilang katatagan. Naaalala mo pa ba noong una kang tumayo rito? Tanong ni Silakbo. Akala mo isa itong hawla. Tumingin si Liwayway sa malawak na tanawin. Dahil hindi ko pa naiintindihan noon, sagot niya. Ang isang lugar ay nagiging hawala lamang kung wala kang kalayaang magmahal, at nagiging tahanan ito kapag nahanap mo ang taong magbibigay sa iyo ng kalayaang yon. Tumingin siya kay Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Ikaw ang tahanan ko, Bo. At ikaw ang Liwayway ko, sagot ni Silakbo. Bago ito marang hinalikan, natagpuan na ni Liwayway ang kanyang liwanag, hindi sa pagtakas mula sa kadiliman, kundi sa pagyakap dito, kasama ang taong nagturo sa kanya kung paano muling umibig. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat ng panlabas na anyo, kundi ng kabutihan ng puso. At ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagliligtas sa isang tao mula sa kanyang mga demonyo, kundi tungkol sa paghawak sa kanyang kamay habang sabay nilang hinaharap ang mga ito sa paglubog ng araw at pagsisimula ng gabi. Alam nilang dalawa na hindi na sila muling matatakot sa dilim dahil sa bawat isa natagpuan na nila ang kanilang walang hanggang liwayway. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng maraming bagay. Ang kwento ni na Liwayway at Silakbo ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat ng kanyang nakaraan, ng kanyang itsura o ng opinyon ng iba. Ang tunay na ganda ay matatagpuan sa isang pusong marunong magpatawad, umunawa at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. At ang pag-ibig sa pinakadalisay nitong anyo
ay may kapangyarihang hilumin ang pinakamalalim na sugat at bigyan tayo ng panibagong simula. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral mula sa kwento ng ating mga bida. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Sabihin niyo po sa amin kung anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig sa mga susunod na araw. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, mula po sa akin ang inyong tagapagkwento. Maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, kilig bawat sandali.